At kaugnay po ng isinagawang Freedom Voyage ng ilang kabataan nga sa Pag-asa Island, makakapanayam natin si AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel Padilla. Magandang tanghali, Connie, at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at Happy New Year. Opo, makikihingi lamang po kami sa inyo ng update, lalo na dun sa sitwasyon ngayon ng mga kabataang nasa Pag-asa Island. Patuloy po natin silang minamonitor at nabatid po natin na nagbabalak na silang bumalik at ang expected arrival nila ay bago matapos ang taon na to. So sana po ay maging uneventful yung kanilang paglalayag pabalik at maging safe po sila hanggang makarating sa ating Puerto Princesa Port. Opo, pero kung sakasakali, wag naman po sana, no? Pero alam nyo na, meron hubang mga tauhan din tayo na pwede namang, kumbaga, magprotekta sa kanila physically doon sa area po na pwedeng, mapuntahan nga nitong mga batang ito? Sinabi nga po namin sa kanila ang risk na involved sa biyahe na ito at maski kami po na mga gumagamit na ng mas malalaking barko ay nahihirapan sa paglalayag sa ganitong panahon. Pero ganun pa man din, patuloy po ang ating monitoring at ang monitoring na yan ay kasama na po ang pagbigay na angkop na tulong kung sakaling kakailanganin. At pinapanalangin namin na sana wag naman po. Sana wag talaga ho. Wala naman daw kasi so far, ayon sa kanila, na humarang na anumang mga Chinese vessel sa kanilang paglalakbay. Ganon din ho ba yung inyong monitoring sa ngayon? Kasi ang balita ho namin, maging yung Philippine Coast Guard, ang siyang humarang naman sa grupo. Totoo ho ba yung pagtatangka naman na yun na harangin yung grupo ng Philippine Coast Guard? Hindi ko po personally alam kung merong mga ganyan ginawang hakbang ang Coast Guard. Pero ang pagkaalam po namin, may certain restrictions po kasi ngayong kapanahunan na to. At maaaring yun po ang sinasabi ng Coast Guard na naging basihan ng kanilang pagpigil sa biyahe na to. Kasi nagkaroon po tayo ng consultation sa mga miyembro ng youth group na ito. Una, pinabot namin sa kanila ang aming pagsaludo at pagkilala sa kanilang pagiging patriotic. Pero minungkahi namin na sana pag-isipan nilang mabuti at pagpaliban nila yung ganitong biyahe at gumawa na lang sila ng alternative na mga activities na mas malaki ang magiging tulong sa ating mga kasamahan at mga kababayan na nakatira sa mga isla na ito. Opo, opo. Yung sinasabi niyong consultation na naganap po sa pagitan niyo at ang mga kabataan, is this the same one nitong Mayo po na sinasabing dapat nga katuwang pa daw ng mga kabataang ito yung pamahalaan pero bigla daw nagbago ang plano? Totoo ho ba yan? Actually, lumapit po sila sa ating armed forces at saka sa iba pa pong ahensya ng gobyerno upang kunin po ang abiso o ang advice ng mga ahensya na to. At yun nga po ang minungkahi namin sa kanila na kung maaari, maganda itong gagawin nila kung sakasakaling hindi ganun kalakihan yung risk at kung may malaking tulong na maidudulot. Pero ang minungkahi namin is isipin nila mabuti yung risk na involved at isa pa, yung mas mainam na alternatibong activity na mas malaki ang may tutulong. Madami po kasing activities na pwede tayong gawin na mas malaki ang magiging tulong sa ating mga kasamahan dyan. Unang-una, pwede silang magbungkahi sa Kongreso na paigtingin ang ating pagpapalakas ng hukbong pandagat natin at pagpapalabas ng mga batas na nagpapatibay ng ating mga pagkontrol sa mga illegal fishing na nangyayari sa ating karagatan. Mga ganong klaseng alternatibong activities po sana ang minungkahi namin pero determinado po kasi sila na makarating sa mga isla. Yun ang tingin nila ang pinakamagandang at kaya nilang gawin. Sinabi naman namin sa kanila na sana pag-isipan na mabuti. Very admirable talaga sabi nyo nga yung kanilang patriotism. At bilib din tayo doon sa mga magulang. Ano ho bang age group ang tinitignan natin dito sa mga sumama? Ang age group range po nila, mga college po ito. So siguro may 18 years old po dito. Yung iba po kasi mga young professionals na. At katulad po ni attorney at sa kanila Captain Feldon, former Marine Captain Feldon, mga young professionals na po. So mga early 20s po sila yung karamihan. Right, oo. Okay, huli na lamang po, mensahe na lamang nyo doon sa mga youth volunteers na nasa Pag-asa Island ngayon. Sa ating mga kabataan na nandyan na nagsisimulang maglayag pabalik sa atin dito sa Puerto Princesa, pinapanalangin namin ng inyong safety sa pagbalik at sana walang
maging masamang mangyari sa pagbiyahe niyo pabalik. Kami sumasaludo sa inyo sa inyong ginawa, pero katulad ng minungkahi namin nung nakarang araw, pagbalik niyo po sana, pag-isipan nating mabuti at gumawa tayo ng mas makakatulong na mga hakbang para lalong mapatibay ang ating adhikain sa mga lugar ng KIG at saka ng West Philippine Sea. So, Alright. patuloy na lang po natin silang panalangin para ang kanilang pagbiyahe maging safe. Opo, talaga mananalangin tayo. Maraming salamat po sa inyo, AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla. Maraming salamat, Connie, at sa lahat na nakikinig. Magandang tanghali po.